Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Ihahatid namin ng mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula sa PTV, ako po, si Joshua Garcia. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong gabi sa Balitang Pambansa, mas maraming trabaho para sa Pilipino. Asahan kasunod ng pagdagsa ng mga mamumuhunan sa Pilipinas ayon sa Malacanang. Trabaho at serbisyong pangkalusugan sa bagong Pilipinas, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Camarines Sur. Mga 4Ps, unang nabinipisyuhan. Mga lokal na pamahalaan at individual, binigyang pagkilala ni Pangulong Marcos Jr. dahil sa kanilang pagsusulong sa programang pangnutrisyon. Maximum suggested retail price sa karneng baboy, ipatutupad ng Agriculture Department sa March 10. Malakihang rollback sa presyo ng kada litro ng krudo, pasado na sa susunod na linggo. Sapat na supply ng kuryente ngayon tag-init, tiniyak ng Energy Department. Mararamdaman na heat index sa weekend, alamin. At MRT3 at LRT2, may libreng sakay sa mga kababaihan bilang bahagi ng pagdiriwang ng Women's Day bukas. Una po sa ating mga balita, mas marami pang oportunidad at dekalidad na trabaho ang naghihintay sa mga Pilipino. Ayon sa Malacanang, marami pang negosyante ang nagpahayag ng interes na mamumuhunan sa bansa na makakalikha ng mas maraming trabaho. Kaya naman puspusan din ang tulong ng pamahalaan para mapalakas ang kapabilidad ng mga manggagawa tulad ng skills training na ibinibigay ng TESDA. Nagsasagawa rin sila ng reskilling at upskilling para makasabay sa bagong teknolohiya ang mga manggagawa at makahanap ng mas dekalidad na trabaho. Dahil sa Create More Act, mas maraming negosyante ang namumuhunan sa Pilipinas para mag-generate ng mas maraming trabaho. At maraming oportunidad sa IT-PBM sector sa pamamagitan ng reskilling at upscaling para sa makasabay sa bagong teknolohiya. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang libreng gamutan at job fair sa Camarines Sur. Bit-bit din ng Pangulo ang iba't ibang serbisyo mula sa mga ahensya ng pamahalaan. Yan ang ulat ni Mela Lesmoras. Libo-libong Bicolano ang nakinabang sa programang trabaho at serbisyong pangkalusugan sa bagong Pilipinas na inilunsad ngayong araw dito sa Pili, Camarines Sur sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Isa itong interagency drive hatid ang iba't ibang serbisyo ng pamahalaan. May job fair, pre-employment screening and advisory services, dole tupad payout, kadiwa ng Pangulo at mga libreng serbisyong medikal. Sa kanyang talumpati, tiniyak ng Presidente na magtutuloy-tuloy ang ganitong programa para maabot at matulungan ang mas marami pang Pilipino. Ibinida ng Presidente na sa mga job seeker kanina, may mga HOTS agad o hired on the spots. Malaking pagkakataon po ito na dinadala namin sa taong bayan para naman magkaroon ng magandang trabaho ang ating mga ang hindi pa nakakahanap ng trabaho. Meron din tayong medical mission na konsulta na sila sa 600, halos 600 plus na pasyente at patuloy yan. Mula sa PTV, Mela Lesmoras para sa Balitang Pambansa. Magandang balita po para sa mga kababaihan, may handog na libreng sakay ang pamunuan ng MRT3 at LRT bukas, Marso 8, bilang pagdiriwang ng Women's Day. Libre makakasakay bukas ang mga babaeng pasahero mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at mula alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Bukod sa libreng sakay, mamamahagi ang MRT3 ng Special Women's Month tokens habang libreng gupit naman ang handog ng LRT2. Samantala, idineklara na ng Department of Agriculture na avian influenza-free ang probinsya ng Camarines Norte.
Ito ay kasunod na rin ng maagap na pagtugon ng local government units at mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan. Kabilang sa mga ipinatupad ay ang agarang depopulation sa mga apektadong farm, movement restrictions at pagpapaigting sa surveillance measure alinsunod sa Avian Influenza Protection Program guidelines. Matapos ang 28 araw na wala naitalang bagong kaso ng bird flu, naibalik na sa Camarines Norte ang avian influenza status na nakabatay sa criteria ng World Organization for Animal Health. Ayon sa Department of Agriculture, ang mabilis at epektibong disease management ng probinsya ay hindi lang nakatulong para mapigilan ang pagkalat ng sakit, kundi nagpatibay din sa tiwala ng publiko sa poultry industry nito at sa local food security. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagkilala sa mga LGU at mga individual na may natatanging ambag sa pagsulong ng nutrition programs. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Bernard Ferrer ng PTV Manila. Ginawaran ng pagkilala ng National Nutrition Council ang 23 lokal na pamahalaan at 5 local nutrition focal points dahil sa kanilang natatanging kontribusyon sa pagpapabuti ng nutrisyon sa kanilang nasasakupan. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., hindi dapat ipagsawalang bahalang epekto ng malnutrisyon sa kinabukasan ng mga kabataan at sa ekonomiya ng bansa. Malnutrition exists at alarming levels across different stages of life throughout our country. And this has multifarious effects. It has wrought deleterious effects on the cognitive development and the future of our children. It has contributed to our children falling behind in their education. Bilang tugon, inilunsad ng gobyerno ang iba't ibang programa upang labanan ng gutom at malnutrisyon. Ilan sa mga ito ay ang Food Stamp Program sa ilalim ng Walang Gutom 2027, kung saan makakatanggap ng 3,000 pesos na food credit kada buwan ang mga pamilyang nangangailangan. Pinalawak na Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps, kung saan makakatanggap ng 350 pesos na buwan ng ayuda ang mga buntis at batang edad 0 to 2 na kabilang sa programa. Mas pinaigting na feeding program sa mga paaralan, katuwang ang Department of Health, Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development. Ang mga pag-isikap na ito ay naayon sa layunin ng Philippine Development Plan na naglalayong makamit ang zero hunger pagdating ng 2028 bilang bahagi ng sustainable at inclusive growth. Hinimok naman ng Pangulo ang mga alkalde at gobernador na tiyakin ang sapat na pondo para sa programang pangkalusugan at nutrisyon sa kanilang annual investment plan. I have directed the DILG to ensure that healthcare and nutrition are included as a priority indicator in our seal of good local governance. We're looking again at the criteria that is being examined when granting the seal of local government, and I insisted that healthcare be part of that. The healthcare in terms of nutrition, healthcare in terms of vaccination, in terms of access to health services. These are the things that are very, very important. Muling pinaalala ng Pangulo na ang kalusugan ng mamamayan ay hindi lamang nakasalalay sa tamang pagkain, kundi pati na rin sa malinis na kapaligiran, maayos sa komunidad at disiplinadong pamumuhay. Mula sa People's Television Network, Bernard Ferrer para sa Balitang Pambansa. Umarangkada na ngayong araw ang Batang Busog Madusog o BBM program ng Office of the Presidential Advisor on Poverty Alleviation sa Pasig City. Layo ng programang labanan ang malnutrisyon sa mga pampublikong paaralan at may parating sa publiko ang mga magagandang balita at impormasyon tungkol sa mga programang ipinatutupad ng pamahalaan. Aabot sa 800 mag-aaral ng Oranbo Elementary School ang nabiyayaan ng mga masusustansyang pagkain. Kasama din sa aktibidad ang PhilHealth para sa mga gustong maging miyembro o di kaya ay makakuha ng kanilang PhilHealth ID. Ayon kay Secretary Larry Gadon, marami pang lugar sa bansa ang kanilang bibisitahin sa mga susunod na buwan. Ang isa sa mga dahilan din kaya namin pinangunahan itong BBM Batang Malusog ay upang magsilbing inspirasyon sa iba nating kababayan na may mga kakayahan, mga civic organizations na i-adapt nila or gayahin nila itong programang ginagawa namin. Hindi rin pera yung aming mga hinihingi sa kanila. Ito ay mga items, mga pagkain, gatas, tubig, na yung mga nutritious items ang kanilang binibigay. Nagpapatuloy ang kampanya ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas na ngayon ay nasa Camarines Sur para manligaw ng mga botante at ilatag ang kanilang plataforma at mga pananaw sa iba't ibang isyu ngayon. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Mela Lesmoras ng PTV Manila. Live, Mela!
Joshua, aabot sa higit 50,000 Bicolano ang nakilahok sa campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas dito sa Camarines Sur. Sa programa, personal na ikinampanya ng presidente ang mga pambato ng administrasyon sa pagkasenador sa Hatol ng Bayan 2025. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas dito sa Pili, Camarines Sur. Kumpleto rito ang mga pambato sa pagkasenador ng administrasyon, kabilang na sina dating DILG Secretary Benher Abalos at Makati City Mayor Abby Binay, mga senador na sina Bong Revilla, Pia Cayetano, Lito Lapid, Amy Marcos at Francis Tolentino, mga kongresistang sina Erwin Tulfo at Camille Villar at ang mga naghahangad magbalik Senado na sina Manny Pacquiao, Panfilo Lacson at Tito Soto. Ito na yung dream team para sa Senado. Kaya po ay nais namin muli na iharap sa inyo ang ating mga kandidato ng alyansa. Sa isang press conference, una nang inilatag ng admin slate ang kanilang plataforma at mga pananaw sa iba't ibang isyu ngayon tulad na lang ng usapin ng labor and employment. Meron kami programa ni Senator Lacson, di ba, yung BRAVE, Budget Reform Advocacy for Village Empowerment. Dapat kasi tulungan natin ang ating MSMEs or micro, small and medium enterprises because actually 67% or 70% ng mga trabaho dito sa Pilipinas ay binibigay or nanggagaling sa MSMEs. Tingin ko dyan, we have to broaden, mas palakihin pa, palawakin pa yung Sustainable Livelihood Program ng DSWD. Naungkat din dito ang mga usaping pang-infrastruktura at transportasyon sa Bicol Region. Siguro po panahon na para makita hindi lamang po ng DOTR, kung hindi ng mga economic managers natin, yung mga bansang mas may kapasidad. And I'm referring to Korea, and I'm referring to Japan. Kita yung Shinkansen, iba na hong level yun. Kaya na-upload yung China na loan para sa project sa Riles. Luma yung binibigay sa yung pinaglumaan nila, yung parang yung gustong isaksak sa baga natin. So, bullet train na tayo ngayon for just for Santo. Huwag na tayo masa doon sa kakalog-tulog ng mga railway system. Joshua, ayon kay Alyansa Campaign Manager at Navotas City Representative Toby Chanco, tuloy-tuloy ang mga gagawin nilang pag-iikot para maabot nila ang mas marami pang Pilipino. At ang sinasabi nga niya, hindi lang basta pangako, kundi talagang makabuluhang resulta ang ihahatid nila sa mga Pilipino kapag nanalo ang kanilang mga pambato. Joshua? Maraming salamat, Mela Lesmoras. Samantala, naglabas na ng maximum suggested retail price sa karneng baboy ang Department of Agriculture. Batay sa pagpupulong ng DA at ng mga stakeholder, 350 pesos kada kilo ang MSRP sa pork shoulder o kasim, habang 380 pesos naman sa pork belly. Magiging epektibo ito simula March 10. Ilang lugar sa bansa ang posibleng makaranas pa rin ng mapanganib na level ng heat index o yung init na nararamdaman ng katawan ngayong weekend. Itinuturing na mapanganib o dangerous level ang heat index kapag lumampas ito sa 40 degrees dahil pwede itong maging dahilan ng heat stroke. Sa pagtaya ng Pag-asa, bukas ay posibleng umabot sa 42 degrees ang heat index sa Iba, Zambales, San Ildefonso, Bulacan, San Jose Occidental, Mindoro at Cuyo, Palawan. Mula pa noong March 4 ay nakaranas na ng mapanganib na level ng heat index ang San Jose Occidental, Mindoro, habang mula pa kahapon ay umabot rin sa 42 degrees ang heat index sa Cuyo, Palawan. Samantala, hinimok ng Department of Energy ang publiko na maging madiskarte sa paggamit ng kuryente, lalo't inaasahan ang mataas na demand sa panahon ng tag-init. Ayon sa DOE, tandaan ang 3S para sa epektibong energy-saving habits. Ito ay ang schedule, set at switch. Iwasan umanong gumamit ng appliances na mataas ang konsumo kapag peak hours o 11 a.m. hanggang 3 p.m. tuwing weekdays at 6 a.m. hanggang 9 p.m. tuwing weekends. Siguraduhin malinis ang aircon at iset ang temperatura sa 24 hanggang 26 degrees Celsius. Gumamit din ng appliances na mas mura ang konsumo sa kuryente tulad na lang ng mga inverter-type models. Good news po sa mga motorista, mahigit sa piso na naman ang inaasahang rollback sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo.
Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Oil Industry Management Bureau Director Rodela Romero, tinatayang nasa piso at 40 sentimos hanggang piso at 70 sentimos ang rollback sa kada litro ng gasolina. 90 sentimos hanggang piso at 20 sentimos naman sa diesel at piso at 50 sentimos hanggang piso at 70 sentimos sa kada litro ng kerosene. Ito na ang ikalawang sunod na linggong may oil price rollback. Kinansila ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang kontrata ng kumpanyang gagawa sana ng pabahay ng gobyerno sa Masungi Geo-Reserve. Sa harap ito ng mga nakitang irregularidad at kakulangan sa bidding process para sa kontrata ng Blue Star Construction Development Corporation. Kasunod dito ay inatasan na ng DENR ang Blue Star na lisanin na ang lugar kung saan sana itatayo ang pabahay para sa mga empleyado ng DENR, DSWD, DILG, DND, DOTR, Office of the President at Presidential Management Staff. Puspusa ng Office of the Civil Defense sa kanilang mga hakbang para umagapay sa publiko na apektado ng matinding init ng panahon na nararanasan ngayon sa bansa. Sa kanilang inilabas na Memorandum No. 66, tinitiyak ng OCD na handa ang kanilang departamentong tumulong at rumisponde sa mga insidente may kaugnayan sa heat-related injuries at illnesses. Gayon din ang pakikipagtulungan sa kagawaran ng kalusugan hinggil sa mga isinasagawang information drive kung paano nga ba makakaiwas sa panganib na dala ng mainit na panahon. Ayon kay OCD spokesperson Attorney Chris Bendijo, nakaukol na ang kanilang emergency vehicles, equipment at medical supplies sa mga lugar na kanilang tinututukan gaya ng Dagupan City, Ibas Zambales, San Isidro, Bulacan, Tanawan, Batangas at San Jose Occidental, Mindoro. Ayon pa kay Bendijo, wala pa sila naitatalang seryosong heat-related injuries at illnesses sa bansa. Kasama po natin dito ang partisipasyon ng local government units, pati na rin po yung mga local DRRMM offices, at pati na rin po yung mga ating mga volunteers. No? Marami po tayong mga accredited volunteers at handang-handa po silang tumugon kung sakali pong may mga ganitong sitwasyon na related po sa heat-related injuries at illnesses. Mas pinaigting pa ng Department of Labor and Employment ang kanilang mga advokasya at programa para sa kapakanan ng mga manggagawa ngayong tag-init sa bansa. Ayon kay Director Alvin Curada ng Bureau of Working Conditions ng DOLE, inatasan nila ang mga employer na magsagawa ng assessment sa kanilang mga empleyado na may comorbidities, partikular na sa mga exposed sa labas o nakababad sa arawan. Paliwanag ni Curada, pwedeng ipatupad ng mga employer ang shifting sa oras ng trabaho. Kailangan din ng tamang ventilasyon sa mga opisina, pabrika at iba pang pagawaan. Dagdag panikurada sa ilalim ng Department Order 198, may administrative fine o multang 50,000 pesos kada araw para sa mga employer na hindi susunod sa kanilang mga inilabas na pamantayan. Pag may mga query naman po kayo, gusto niyo pong malinawan lang ng mga konsepto sa labor or kung may mga reklamo po kayo, pwede po kayo tumawag sa hotline 1349. But I encourage everyone na may complaint na pumunta ng personal po sa aming DOLE regional offices dahil meron po kaming conciliation mediation process to address po yung various concerns of our workers. Nagsagawa ng live fire exercises ang Philippine Army sa Capas Tarlac, kaugnay ng Combined Arms Training Exercise o CATEX-Katihan. Sa pagsasanay, unang ginamit ang Sabra light tank na binili sa Israel bilang bahagi ng AFP Modernization Program Re-Horizon 2. Pinaputok din ang 155 o 155mm howitzers at iba pang mga armas ng Army. Sinusubok sa CATEX-Katihan ang kakayanan ng Army pagdating sa Combined Armed Operation o Combined Arms Operations para protektahan ang teritoryo ng bansa at pigilan ang anumang pananakop alinsunod sa land defense concept. Bahagi rin ng CATEX-Katihan sa mga paghahanda sa balikatan exercises ngayong taon na magsisimula sa Abril. Malaking tulong sa mga magsasaka ang patubig ng pamahalaan para lumago ang kanilang ani at kita. Ang National Irrigation Administration o NIA ay naglaan ng pondo para sa irigasyon sa Albay at Catanduanes. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Gary Carrillo ng Radyo Pilipinas. Mas pinaigting pa ng pamahalaan sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tulong para sa mga magsasaka sa Bicol Region. Sa katunayan, naglaan ng 140 million pesos na pondo ang National Irrigation Administration o NIA Albay Catanduanes Irrigation Management Office para sa mga irigasyon sa Albay at Catanduanes. Ang NIA is open kung may problema sa irrigation systems nyo.
Pwede kang magbisita sa office or via letter, padala kayong sulat, and we will comply and we will do anything na pwede naming magawa. May 9 na proyekto sa Albay at 3 sa Catanduanes ang nakatakdang ipatupad kung saan 140 Irrigators Association sa 2 lalawigan ang makikinabang. At para tuluyang mapalakas ang produksyon ng mga magsasaka sa Bicol, hinihikayat sila ng pamahalaan na maging mapamaraan lalo na sa paggamit ng mga bagong teknolohiya. Hindi lang climate change ang nangyayari. Dapat mag-change tayo sa mga technologies para mag-increase ang ating yield or production sa palay. Sa patuloy na pagsulong ng bagong Pilipinas, patitibayin ng pamahalaan ang agrikultura sa pamamagitan ng modernisasyon ng irigasyon na magbibigay ng mas magandang ani at mas matatag na kinabukasan para sa ating mga magsasaka. Mula sa Radyo Pilipinas Albay, Gary Carl Carillo para sa Balitang Pambansa. Nakikipag-ugnayan na ang Embahada ng Pilipinas sa Filipino community para matuldukan na ang biktima ng illegal scam centers. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Bea Guzman ng Radyo Pilipinas. Patuloy ang pagtugon ng Embahada ng Pilipinas sa mga pangangailangan ng mga Pilipino sa bansang Lao PDR. Sa katunayan, tinututukan pa rin ng ating Embahada ang pagbibigay ng tulong sa repatriation ng mga Pilipinong biktima ng illegal scam centers. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Philippine Ambassador to Lao PDR Dina Joy Amatong na hanggang sa ngayon kasi may mga Pinoy pa rin na nasasangkot sa illegal cyber scam centers. Higit mga 200 na ATN cases, pero yung sa pag-repatriate naman yung pagpapauwi ng pagtulong sa pagpapauwi ng mga kababayan, siguro masasabi ko mahigit kumulang 170 marami-rami na rin na tao ang natulungan natin last year. At para matiyak ang kaligtasan ng mga overseas Filipino worker, patuloy na nakikipag-ugnayan ang ating embahada sa Filipino community sa naturang bansa. Layunin nito na alamin ang mga hinaingat kinahaharap na problema ng mga Pilipino para agad silang matulungan. Matatanda ang noong nakaraang taon, umabot sa 125 mga Pilipino ang nabiktima ng illegal cyber scam centers, partikular sa Golden Triangle Special Economic Zone ng Laos. Mula sa PBS Radyo Pilipinas, Bea Gaza de Guzman para sa Balitang Pambansa. Itinuturing na isang misyon at bahagi ng pamana ng henerasyon sa Misamis Oriental ang tinabuan handwoven bags. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Ali Orsena ng PIA Region 10. Hindi lang isang negosyo, kundi isang misyon ng pagbabahagi ng pamana ng henerasyon. Ito ang Tinabuan Arts and Crafts. Ito ay nagsimula bilang isang community-based na inisyatiba at naging isang network ng mga artisan. Ang Tinabuan ay isang small enterprise na gumagawa ng mga bag o mga gamit pambahay na gawa ng indigenous materials na ngayon. At may mga kasosyo sa Bukidnon, Hingoog City, rehiyon ng Caraga at Marinduque. Bahagi ito ng Tatak Misor ng Pamilya Tinabuan, isang network na kumakatawan sa Misamis Oriental. We're so fixated on perfection. The next bag should be exactly the same. So, what we're selling at Tinabuan is one bag is different from the other. Although they might look the same, pero it's actually not the same because the leather cannot be replicated. The weaving is not exactly the same. And then we hope that it's in the imperfections that we find perfection. Nakikipagtulungan ang Tinabuan sa Department of Trade and Industry upang lumikha ng mga programa upang maakit ang mga kabataan sa craft. Actually, sa DTI, one of our mandates really is to enabling business. And in enabling business, Manggod, we are focused on developing our MSMEs, the micro, small, and medium enterprises. So that's a mandate to us to really help our enterprises katong develop, expand, and even scale up their businesses. From Philippine Information Agency Region 10, Ali Oxenia for Balitang Pambansa.
Itinampok sa Abreño Trade Fair, Food Bazaar at Agri-Fair sa Abra ang iba't ibang lokal na produkto at small enterprises kasabay ng 108th Founding Anniversary at Kawayan Festival ng Lalawigan. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Christian Alistair Tubadeza ng Philippine Information Agency, Abra. Bida ang mga lokal na produkto at small enterprises ng Abra sa Abreño Trade Fair, Food Bazaar at Agri-Fair sa Abra Sports Complex. Bahagi ito ng pagdiriwang ng ika-108 Founding Anniversary at Kawayan Festival ng Lalawigan. Tampok sa food fair ang iba't ibang pagkaing paninda ng 60 food vendors. Makikita naman sa trade fair ang 47 DTI-assisted micro, small, and medium enterprises at 29 na guest exhibitors. Itinaguyod naman sa Agri-Fair ang lokal na produkto ng iba't ibang bayan ng Abra. Abra is a province that cradles the heart of Cordillera and is blessed with natural beauty, in fact, agricultural wealth. Abra is special because of its people, resilient, hardworking, and deeply connected to the land. All of us were given an enabling role through which we share power and commitment for our common good, not only in this trade fair, but in the many programs where we can synergize all our efforts. Una nang isinagawa ang 2025 Kawayan Festival Farmers Day, Taripnong, Dagitiman, Nalon. Dito, pumarada ang mga kuliglig na napalimutyan ng mga lokal na produkto gaya ng gulay, heirloom rice, livestock, isda at iba pa. Ito naman ay bilang pagpaparangal sa mga magsasaka at mangingisda ng Abra na walang patid na nagtatrabaho upang may maihain na pagkain sa mesa ng bawat pamilyang Pilipino. Mula PIA Abra, Christian Alistair Tubadeza, Balitang Pambansa. Tiniyak ng DSWD na maayos na nakalatag ang mga mekanismo para tiyaking hindi magagamit sa political campaign ang kanilang mga programa. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Cecil Maloles ng Philippine Information Agency, Calabarzon. Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development na hindi magagamit sa pangangampanya ang kanilang mga programa sa papalapit na 2025 national at local elections. Pagsisiguro ng DSWD, mahigpit silang susunod sa kautusan ng COMELEC sa pagbabawal ng mga kandidato sa mga payout areas na mga ipapamahaging tulong pinansyal. Kami talaga ang mismong nagbibigay, hindi natin pinapasa kung kanino man. At lahat po sila dadaan po sa proseso ng assessment ng ating social workers. So, kahit noon pa man, gusto natin straight payout to, tayo po nag-set ng mga schedules. Partikular na binanggit ni Arceo ang mga pangunahing programa nito tulad ng AICS o Assistance to Individuals in Crisis Situation at AKAP o Ayuda para sa Kapos ang Kita Program. Dagdag ni Arceo, nakikipagtulungan na sila sa Land Bank of the Philippines at digital financial institutions upang masigurong ligtas, mabilis at diretso sa mga benepisyaryo ang payout ng mga cash aid programs. Noong nakaraang buwan, inaprubahan ng COMELEC ang pag-exempt sa AICS, AKAP at iba pang programa ng DSWD sa 45-day spending ban para sa darating na eleksyon. Kaakibat nito ang ilang kondisyon, kasama na ang pagbabawal sa partisipasyon ng mga tumatakbong kandidato. Patuloy namang nananawagan ang DSWD sa publiko na i-report ang posibleng pang-aabuso o panggagamit sa kanilang mga programa para sa pansariling interes ng mga politiko. Mula sa PIA Calabarzon, Cecil Maloles, Balitang Pambansa. Nagpaabot ng mainit na pagbati si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos na nagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayong araw. Sa kanyang social media post, nagbahagi ang Pangulo ng litrato kasama ang kanyang panganay kasabay ang birthday greeting nito. Biro pa niya, ang kongresista daw muna ang kanyang favorite son dahil kaarawan nito ngayong araw. Pero dahil wala naman anyang day off, hinimok niya itong mas pagbutihin pa ang trabaho. Ipinanganak si Representative Marcos sa Lawag City noong March 7, 1994. Bayan, abangan po sa Lunes sa Bagong Pilipinas Ngayon si COMELEC spokesperson Rex Laudianco. Sasagutin niya ang may init na issue na may kinalaman sa Hatol ng Bayan 2025. Magbibigay din siya ng aktual na presentasyon ng proseso ng pagboto. Mapapanood po yan sa Lunes sa Bagong Pilipinas Ngayon alas 12:30 ng tanghali. Dito lamang sa inyong pambansang TV, ang PTV. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan niyo kami muli mamayang alas 9:30 ng gabi para sa updated
at pinalakas pa ang balitaan. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Philippine Broadcast Service, Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.